Good morning. Today is the last day of our prayer and fasting. As we seek the Lord with all our heart and strength, surely the Lord will answer our prayer. Amen? Habang tayo ay naghahanap sa ating Panginoon, nagsisik tayo sa Panginoon, sa panalangin, sigurado ang ating mga panalangin ay sinasagot ng ating Panginoon. Now, today in Deuteronomy, we are seriously Deuteronomy for this January. But this book of Deuteronomy is a book written by Moses in so-called Pentateuch. Everything was written according to the law and instruction of God. Today, our devotion is Deuteronomy 16. The whole text, you can see, if you have read the whole text, you can see there's a lot of festival that written in this chapter. The Passover, the Feast of the Week, the Feast of Tabernacle, and about also the appointing of judges and its official and worshiping other God. So before we start of discussing the Deuteronomy 16, let us pray first. Our God, thank you so much for the time that we can gather together this day. I pray that your Spirit will be with us and your anointing will be with us as we have this fasting and prayer. Holy Spirit, would you reveal to us more about your word? It is important for us to know about your spoken word that you want us to know. Thank you so much. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Else will do. There's nothing that can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Close to you, never let me go. I lay it all down again to feel the warmth of your embrace. And you are my desire.
one else will do. There's nothing that could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way to bring me back to you. Now, you can see in Deuteronomy, there are specific things that the Lord was saying, a specific day, a specific location, and other instruction. Kung titignan natin, ang buong Deuteronomy ay ang dami-daming instruction ang ating Panginoon. No? I know that everybody has read your Bible in Deuteronomy 16, and I don't read it again, for you know what God is saying to us as we have read the Bible this morning. But as we read the Bible, in this chapter, we will study the following matters. Maraming sinasabi ng Diyos sa atin dito. It's all about the festival, it's all about the judges and its officials, and also the worshiping the true God that He was saying here. Now, isa-isayin po natin yung sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Ang una-una, the festival of the Lord. No? There are festivals that the Lord is saying here. You can see in verse 1 and 17. May tatlong festival tayo makikita diyan. Ang unang-una is a Passover. No? These are the festival of the Lord. But the first one is a Passover festival na sinasabi. Wherein in verse 1 hanggang 8, makikita natin, sabi po rito, observe the month of Aviv and celebrate the Passover of the Lord your God, because the month of Aviv He brought you out of Egypt by night. Sacrifice as a Passover to the Lord your God, and animals from your flocks or herd at the place of the Lord will choose as the dwelling for His name. Do not eat it with bread made with yeast, but for 7 days eat unleavened bread, the bread of affliction, because
you left Egypt in haste, so that all the days of your life you may remember the time of your departures from Egypt. Let no yeast be found in the possession of all your land for 7 days. Do not let any of the meat you sacrifice on the evening of the first day remain until morning. You must not sacrifice the Passover in any town the Lord your God gives you, except in the place he chooses as a dwelling of his name. There you must sacrifice the Passover in evening when the sun goes down on the anniversary of your departure from Egypt. Roast it and eat it in the place the Lord your God will choose. Then the morning return to your tent. For 6 days eat unleavened bread, and on the 7 days hold an assembly to the Lord your God, and do it. Do not work. You can see here, marami siyang instruction ng Diyos diyan. Kung ilang araw, kung anong gagawin, anong kakainin, yan po ay ma-instruction ng Panginoon po doon. At the same time, in the other feasts, there are instruction also. There is one instruction, the same is the seven days na sinasabi daan. Now, doon sa Passover niya, makikita po natin, pinagdiriwang po nila ang paglabas ng Israel mula sa Egypt. So from slavery into freedom, yan po ang pinagdiriwang ng mga Israelita noon. But for us for today, we are celebrating our freedom from sin. Tayo lahat ay pinalaya na sa kasalanan, kaya po tayo po'y nagdiriwang ngayong panahon na ito. Ang Passover ay noong panahon na Egypto, but today we are rejoicing because we have been saved by the grace and God taken away all the sin na sa atin. Okay? So yan pong una-una, Passover. The next festival is the festival of week. No, the festival of weeks na sinasabi, makikita natin, ito po yung dyan sa verse 9 to 12, okay, hindi ko nababasahin po ito. Ito po yung pag-aalay ng mga grains na sinasabi. Ang ibig sabihin po niyan, yan ay pag-alay ng pagpapasalamat sa Diyos. Tayo, marami tayong mga bagay na dapat pasalamatan sa ating Panginoon sa panahon natin ngayon. Dahil ang Diyos na nagbibigay ng mga biyaya at kasaganahan sa atin. Di po ba, tayo lahat ay nakaranas ng mga biyaya ng Diyos at nakaranas po tayo ng kasaganahan sa buhay natin. Kaya nga kailangan natin pasalamatan ang ating Panginoon dito sa panahon na ito. So yan pong ibig sabihin ng pangalawang festival na meron po dito. At yung pangatlo is the Festival of Tabernacle, the Feast of Tabernacle. You can see here in verse 13 going down to verse 17, makikita niyo po dito ang feast na ito. Okay, let me read it to you. Celebrate the Festival of Tabernacle for 7 days. Again, you can see here instructions, 7 days po. After you have gathered and produced of your threshing floor and your wine press. Verse 14, be joyful. You see, God is saying, be joyful po tayo at your festival, your sons and daughter, your male and female servant, and the Levites, and the foreigner and fatherless, and the widow who lives in a town. So may instruction na naman po dyan na yung mga anak, yung babae, mga lalaki, mga servant, the Levites,
Okay? The foreigner and the fatherless, sila po ay kasama sa celebration. For 7 days, again, there's a word, 7 days, no? Celebrate the festival of the Lord your God at the place the Lord will choose. Tignan nyo ha, pati ang lugar ay merong instruction dyan, dapat doon ginagawa yung festival niyan. For the Lord your God will bless you in all harvest and all the works of your hand, and your joy will be complete. Alam nyo, pagka sumunod tayo sa may instruction ng Diyos, siguro, there is a joy inside of my heart na talagang magdiriwang tayo dahil nasusunod natin ang ating Panginoon. Now, in the Feast of Tabernacle, ito po yung makikita natin, ito may pag-aalay sa ilang. Remember? Nandun po sila sa wilderness, nag-alay din po sila diyan, no? Yan po ang ginawa po nila. Kumbaga sa atin, minsan tayo ay nasa ilang na lugar. Ngunit ang Diyos ang nag-aalaga sa atin at siya ang pagnubay natin sa panahon natin ngayon. Maraming mga bagay tayong nararanasan, ngunit ang Diyos ay nariraan at ang kanyang pag-alaga ay patuloy pa rin na sa atin ay nararanasan natin. Okay? So yun po yung tatlong festival na ginawa nila noon. Festival of the Passover, Festival of Weeks, and Festival of the Tabernacle. Bukod sa tatlong festival na to, makikita natin meron po isang portion dyan na sinabi po yan ng Biblia. Yan po ay pagpili ng judges at iba pang opisyales. Makikita po natin ang instruction po dyan. Actually, ang instruction is to celebrate of time and places. O di po ba? Kung ating nabasa, meron talagang alituntunin saan nyo gagawin ang festival at saan, anong oras nyo gagawin po yan. No? Now, in choosing the judges and other officials, sabi nga kailangan, number one is to observe justice and fairness. In verse 16 to 20, makikita niyo po dyan na sinasabi ay kailangan nating mag-judge ng maayos at pantay-pantay po dyan. Maaari po kasing may mga judges, mga paghukom noon ay hindi po fair. No? Pero ang sinasabi ng Panginoon, yung judge na yan dapat ay fair ang kanyang judges. No? Now, there will be no injustice in the land. Kaya nga namili ng hukom para magkaroon ng justice sa lahat. At ano pa makikita po natin? Yung justice system na yan ay laging fair at walang partiality. Walang paborito, kundi pantay-pantay lahat yan. No, unlike today, the justice, you can see, ay hindi po fair yung iba riyan, no? But God is saying to us that we must judge it equally and fair, no? And there is no bribery. Walang corruption po dito. There's no corruption. No, makita natin, matuwid ang isang judge, ang lahat ng opisyales na sinasabi diyan na dapat na kanilang gagampanan ang tungkulin nila diyan. Kaya nga sabi nga, to focus justice alone. Yeah? Talaga, puro. Ano ang tama? Tama rin ang
pagbigay ng justice sa lahat ng parte. Okay? And the last one, you can see here in verse 21 and 22, no, makita natin dito is it is about the worship other gods. No? Sinabi diyan, worship other God diyan. Ang sinasabi po diyan dito is we must avoid sin. Kailangan i-avoid natin ang kasalanan sa buhay natin. Paano po yun? We must follow the rules and instruction of the Lord. Alam nyo kasi, pagka tayo ay binigyan ng instruction ng Diyos, dapat ay sinusunod natin. Pagka nalabag natin ang isang instruction diyan, ay mali na po yun. Ang sabi po diyan, do not set up any wooden scaffold beside the altar you built to the Lord, and do not erect a sacred stone for the Lord your God hates. Makikita po natin diyan na sinasabi, huwag po tayo magkaroon ng ibang Diyos. Ano po ba yung ibang Diyos na masasabi po natin? No? Maaring yung mga bagay na nilalagay natin sa puso natin na papalitan ang Panginoon. Halimbawa po dito, maaring mabagay na napapalitan ang Diyos sa buhay natin, maaring yan ay idol. No? Yan ay idol na makita natin na kung pinapalitan natin ang ating Panginoon, o maaring sabihin na natin tao. Imbis na si Lord ang unang sa puso natin, nagiging tao na, or trabaho, or pera, whatever, lahat ng bagay na hindi ang Diyos ang naluwalhati ay yan po ay magiging idol na po. Ayaw po ng Panginoon po niyan. No? Kung para sa Panginoon, para sa Kanya lang yan. Huwag nating ipagpalit ang mga bagay-bagay na sa pansarili lamang po natin. Okay? Amen po ba? So you can see, meron pong instruction po dito. Okay, there are some festival and in choosing judges and worship the true God. Anong po bang matututunan natin sa ating napag-aralan ngayon? Nararapat lamang po tayo ay magpasalamat, thank God for the blessing and providence. Araw-araw ay marami tayong pasasalamatan sa Diyos. Ano po ba ang bagay na dapat pasalamatan po natin? Ikaligtasan natin, dapat pasalamatan natin. Yung kalayaan natin sa kasalanan ay dapat po ay pasalamatan natin ang Diyos. Diba? Ating pagpapabait ng araw-araw ng Diyos. Di po ba? Araw-araw, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon, but He provided everything to all of us. Ano pa makita natin? Justice and righteous to all. Binigyan tayo ng tamang bagay na pumili ng tama at justice. Yan ay ating pasalamatan sa Diyos. Dapat magsaya tayo kasi ang Panginoon ay kasama natin, at ang pangatlo is to avoid sin and follow the instruction of God. Tingnan natin ang buhay natin. Baka mayroon pang mga bagay na dapat nating ayusin, na dapat ay tanggalin, baguhin, at alisin sa ating buhay. No? So yung po mga bagay na yan, ang sinasabi ng Diyos sa atin. Ang pinakamahalaga, pasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng bagay
sa kaligtasan natin, sa pagbigay ng ating Panginoon ng lahat ng provision natin, ng pangailangan natin, at ang pangatlo ay makita natin na tayo ay kanyang sinasamahan. Amen po ba? So ito po, makikita po natin, yan ang devotion natin sa araw na ito. Sa Deuteronomy 16, na kung saan marami pong sinasabi ang Diyos sa atin. Amen po ba? Sige, tayo po'y manalangin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng bagay na Kanyang ginawa sa buhay natin. Pasalamatan natin na tayo ay iniligtas ng Diyos sa pagkaalipin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng ani at biyaya na binigay niya sa atin. Amen? Tayo manalangin. Ama, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong biyaya, O Lord God, sa kaligtasan binigay niyo po sa amin. Kami po ay binigyan niyo ng kalayaan, Lord God, mula sa kasalanan at lalong-lalo na, Lord God, upang mamuhay kami sa kaparaanan ng Panginoon. Lord Jesus Christ, I pray, O God, that you bless your people, O God. And we thank you, God, for the provision you given to us, lahat ng mga pagbiyaya, lahat ng pagpapala na iyong binigay sa amin ay aming pinasasalamatan. At kami po, Lord God, ay itutuon namin ang aming mga isip sa isang Diyos at ikaw, Panginoong Hesukristo lamang, at hindi namin ipagpapalit ang ibang idol sa aming mga puso, kundi mananalig kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, for true justice you have given to us, and we will stand on truth of the Word of God. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumangkilik ngayong umagang to. Ipagdiwang natin ng masaya ang ating prayer and fasting at ang katagumpayan na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat.